Attention mga Filipino senior citizens, DSWD social pension payout sa isang LGU kulang ang natatanggap ng mga benepisyaryo. Dapat hindi ito mangyayari. Ano nga ba ang dapat gagawin kapag ganito ang sitwasyon? Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Ito po mga Filipino senior citizen, sapagkat sa isang LGU, ang DSWD social pension payout ay hindi tama ang halaga na natanggap ng mga benepisyaryo. Hindi dapat ito nangyayari. Tandaan nyo. At ano ang dapat nyo gagawin kapag ganito ang sitwasyon? Pag-uusapan natin yan mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya'y hindi ka pa nakasubscribe, abay-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So ito na nga mga Filipino senior citizen, meron po kasi tayong nagpadala ng mensahe sa ating official Facebook page, Messenger. Itago lamang po natin ang kanyang pangalan, pero ito po ay kanyang concern, no? Diyan po ito nangyari sa LGU ng City of Lapu-Lapu in Cebu, no? Probinsya ng Cebu, City of Lapu-Lapu, kung saan kanya pong pinabot sa atin na ang kanilang natatanggap na social pension ng mga nakaraang pension payout ng social pension, no, yung naalala nyo every 6 months ang payout, no, yung hindi pa binalik ngayon na quarterly, di ba po 6,000 ang tinatanggap every 6 months yung mga nagdaan na mga payout. So ang nangyayari po, ang binigay po sa kanila instead of 6,000 ay 4,000 lamang. So kulang ng 2,000 piso. So, yun po yung kalakaran daw sa kanila dyan sa Lapu-Lapu City. And hindi lamang po siya, according sa kanya, hindi lamang po siya ang nakakatanggap ng ganon na kulang, kundi maging silang lahat, no? Na mga benepisyaryo ng social pension na naturang lungsod ng Lapu-Lapu ay kulang talaga ng 2,000 yung kanilang tinatanggap na social pension. And natanong ko siya kung ano ang rason, alam ba nila o natanong ba nila doon sa kinauukulan yan sa Lapu-Lapu City kung bakit kulang, ano ang kinaltas, pero hindi na daw sila nagreklamo sapagkat sila naman po daw lahat ay ganun ang natanggap. In short, wala silang lakas ng loob na mag-raise ng concern regarding dito sa kanilang kulang na natatanggap na social pension. So ito yung bigyan natin ngayon ng pansin sapagkat alam nyo, ako ay naniniwala base sa aking mga natatanggap ng mga mensahe, no, mula sa ating mga ka-vlogs. At nagbabasa ako ng mga comments sa ating mga videos kahit na hindi ako nagre-reply dyan ng lahat dahil marami kayo, pero nakikita ko ang mga komento ninyo, no? Ako ay naniniwala na ito ay nangyayari talaga, hindi lamang dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu, kundi maging sa iba't ibang LGU sa buong kapuluan ng Pilipinas na hindi tama, hindi sakto na social pension payout na value or amount ang natatanggap ng mga benepisyaryo sa tuwing nagpi-payout schedule. So, meron pa tayong na-discuss before kung naalala nyo, no? Sa pagkakatanda ko, meron tayong feature din before na instead of 3,000 yung natanggap nila for quarter, ay kinakaltasan ng 500 pesos ng barangay dahil nga po daw sa contribution na hindi naman nila alam kung saan, no? Para saan yung
kaltas na 500 pesos. So ganito lang yan siya ha, mga senior citizen na beneficiaryo ng social pension, lalo pa ngayon na magpi-pay out na po kayo para sa last quarter nitong 2024. Lagi ninyong tatandaan na ang inyong matatanggap dapat na social pension ay insakto. Ito, refresh lamang tayo, no? Uulitin ko. Sa ngayon po, hindi na po 6,000 kasi nga wala na yung 6 months na payout, di ba? So, bumalik na tayo sa quarterly. So, every 3 months, that is equivalent to 3,000 pesos. So, ibig sabihin, kung magpi-payout kayo ngayong 4th quarter nitong 2024, dapat buo, dapat insakto, dapat tama na 3,000 pesos ang inyong matatanggap. Ni piso dapat hindi yan kinakaltasan, ni piso hindi dapat yan kulang, no? Lalong-lalo pa kung kinakaltasan po ng inyong barangay, mga barangay officials, no? Diyan sa OSCA, mga barangay senior citizen organization, no? Hindi dapat yan kinakaltasan. Kung ating pong babalikan yung implementing rules and regulation or IRR po nitong DSWD Social Pension Program, wala po sa IRR, no? Wala doon nakasaad na meron dapat kaltas or allowed ang mga barangay, no, na magkaltas sa tinatanggap na pensyon ng ating mga senior citizen, no? Dahil ang programang yan ay disenyo para pandagdag, makatulong sa mga mahihirap, mga indigent na mga senior citizen na pambili po ng pagkain, pambili ng gamot, maintenance na gamot, vitamina, pagkain, no, yung diaper, gatas. So, dapat yan, hindi kinakaltasan. Paano na lang po ang 3,000 pesos kung kinakaltasan ng 500? So, ang matitira 2,500 pesos. Talagang kulang na yan sa isang senior citizen na walang hanap buhay sa taas ng bilihin sa panahon natin ngayon. Talagang kulang yan. How much more dito sa nangyayari sa Lapu-Lapu City in Cebu kung saan noong 6,000 pa po ang payout, 2,000 ang kaltas ang nawala kasi 4,000 lang daw ang kanilang natatanggap or natanggap noon. So, napakalaking bagay yung 2,000 na nawala po sa ating mga senior citizen. So, kapag ganito po ang nagaganap o nangyayari sa inyong barangay, sa inyong LGU, kung kayo po ay nakaranas ng ganitong sitwasyon na kinakaltasan po ang inyong tinatanggap na social pension, maaari nyo po yung i-reklamo sa Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA na nasa LGU ninyo. And pangalawa, kung sa tingin ninyo ay medyo bias, no, yung OSCA, kasi minsan kasi yung nasa OSCA sa LGU, minsan mga kakilala din nila yung mga nasa barangay, no? So kung ganun ang nafe-feel nyo or pakiramdam nyo parang hindi patas ang sa OSCA, pwede kayo magdiretso sa DSWD office, no, regional DSWD office na nasa region ninyo. Pwede kayo doon mag-direct na mag-file ng complaint. Huwag kayong matakot, no? Gaya dito sa Lapu-Lapu City na natatakot sila na magreklamo. Mali po yun. Huwag kayong matakot. Sapagkat ang programang yan, social pension, ay para po yan sa inyo. Hindi yan para kaltasan ng barangay at kung kanino man. Kaya naman, mga Filipino senior citizen na beneficiaryo ng social pension, sino po ba sa inyo dito ang nakaranas ng ganoon na senaryo na kinakaltasan kayo every payout, lalong-lalo pa ngayon na payout schedule ngayon ha, for 4th quarter bago magtapos itong 2024, baka meron kayong karanasan na ganyan na kinakaltasan kahit piso lang yan, meron ba? Bawal na bawal po yan. I-komento nyo po, ikwento sa comment section na nasa baba, kilakip sa lugar kung saan yan nangyayari para naman matulungan natin, no, na mapaabot yan sa kinauukulan, no, para masugpo yung mga ganung mga gawain. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now.
Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo i-like ang video na to at kung meron ka pang makatanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.